sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol pa rin dito sa career progression na kamakailan nga lamang po ay pinirmahan na po ang implementing rules and regulations nitong career progression. Ayan, kasi nga po actually matagal na po itong career progression, ano, nabuo po ito noong 2022 pa, no, sa time pa po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamagitan po ng Executive Order number 174 Series 2022, no? So si Duterte pa po ang signatory niyan. So, kaya nga lang yung IRR ay ngayon lang po siya na finalize talaga. So ibig sabihin, simula po nang nabuo po itong career progression ay baka mayroon pa mga provision, mayroon pa mga inayos, no? Kaya yun po yung aalamin natin. Okay po. So pero itong career progression ay sure na po ito kasi nga napirmahan na eh. So ibig sabihin for implementation na siya. Sa mga nagtatanong, ito po yung for implementation na. Yun nga lang, yung iba po mga katanungan na nakikita natin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, at iba nga nag-PM pa sa atin, tungkol nga dito sa career progression, ay hindi pa po natin masasagot kasi nga, hindi pa naman natin hawak talaga yung IRR. Ano po? Connect na po natin sa iba't ibang mga government website, ay wala pa po tayong nakikita na posted itong copy po ng implementing rules and regulation nitong career progression. So mahirap pong sagutin yung mga katanungan na nababasa po natin kasi baka magkamali po tayo ng sagot kasi syempre mas maganda hawak po natin yung IRR para mas accurate po ang ating magiging kasagutan. Ano po? So, nung na-approvean po kasi ang EO 174 series of 2022 ay binigyan po ng task ni Pangulong Duterte ang DepEd, ang DBM, ang Civil Service Commission, yung CSC at ang PRC o Professional Regulatory Commission na pag-aralan at paghandaan ng maigi itong implementing rules and regulation ng IRR ng career progression. So ngayon lang po siya talaga final na natapos, no, after 2 years of studying, no, evaluating, no, yung nilalaman nitong IRR ng career progression. So ito po yung mga karamihan sa mga nababasa nating mga katanungan, no. Ito po yung sa YouTube natin. Ayan po. For example, ito sabi dito ni Sir, ayan, ano pong mangyayari dun sa mga nakapagpasa na ng ERF nila, matutuloy pa kaya ang reclass nila or hindi na? So yan po yan, isa po yan sa mga katanungan natin, no, yung mga nag-ERF, di ba? Kasi may mga pending na ERF. Actually sa school namin may mga nag-file ng ERF. Ano po, so until now wala pang resulta kung sila ba ay nakapasa or tatawagan na for promotion, so wala pa po. So yun po yung mga katanungan, no? Pag na-implement na itong career progression, anong mangyayari dun sa mga nagpasa ng ERF, no? Next po ito, ano daw yung mga requirements para makapag-apply ka ng Teacher 4 to Teacher 7. Ayan, so napakagandang tanong din to mga kamaestro, no? Ano nga ba mga kailangan natin, no, para tayo ay mag-apply ng T4? Di ba? For example, yung mga T3, syempre, yung mga T3 yung unang makikinabang itong career progression. So ano nga ba yung mga specific mga list of requirements? Okay? Next po, ito. Good PM po, sir. Tanong lang po ano mangyayari sa mga head teacher, di ba? Mayroon tayong mga head teacher 1, head teacher 2. Pero based po dun sa nabasa nating IRR before, yung hindi pa siya pirmado, ang pagkakalam ko po, yung head teacher 1, matik po yun, magiging teacher 4, yung head teacher 2 naman, magiging teacher 5, yung head teacher 3 naman, magiging head teacher 6, mga ganun po. No? Pero, like I said before, hindi pa po yun final kasi nga, balay natin nagkaroon ng mga provision. So, waiting po tayo sa IRR. Pero ito po yung, yun po yung previous knowledge natin about head teachers. Ano po? So, automatic, magiging T4 po yung head teacher 1. Next po, ito. Ayan, pwede rin po makahingi ng mga requirements from T4 to T7. Ayan, so far nga po, hindi pa po natin maibibigay kasi nga wala pa po tayong hawak na IRR. Same din po dito sa isang comment pa, mga requirements. So, malamang po, pag nailabas na po yung IRR, makikita natin doon ano ba yung mga kailangan, ano ba yung mga requirements na kailangan natin para maging T4 tayo. Ano po? Next, ito naman, ladderize ba ang T1 to T7? Okay, so ladderize, ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumalon ng T1 kung ikaw ay teacher or ng T3 kung ikaw ay teacher 1, mga ganung pong scenario, ano. So yan, so baka nandun din yan sa IR, so malalaman din po natin yan. Ito naman, kay ma'am naman, sabi niya dito, sana i-consider naman yung length of service at wag naman kung ano-anong mga entry points ang hihingin. Yan, so maganda rin to, no? Especially yung mga retirable teachers natin, na mga teacher 1 pa lang, no? Hindi naman sa binibigyan natin sila ng special ano dito, pero tingin ko mas maganda sila yung unang mapopromote, no? Sila yung unang makikinabang kasi marami tayong makakilala 20 years in service na teacher 1 pa rin, di ba? And isa rin naman yan sa sinabi ng ating Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address na walang magre-retirong teacher 1. So sana po yan ang maging priority ng DepEd, yung mga teacher 1 na mga 20 years in service na.
So sana po sila yung ma-promote naman ng T2, ano po, or kahit nga hanggang T3 mas maganda po di ba? Next, ito pong katanungan, kasama na ba ang senior high school teacher sa promotion ng T4 to T7? So magandang tanong din po ito, anong mangyayari sa mga teachers natin sa senior high school? Next po, ito naman, ranking o reclass your own item. So yan, magandang tanong din po yan. Ano po? So kung ranking pa rin ba ang promotion or reclassification? Ayan, so malaman natin yan paglabas ng IRR. So, yan po yung mga sample ng mga madalas na itanong, no? Mga frequently asked question regarding pa rin dito sa career progression system na for implementation na po. Ayan, so like I said before, malalaman po natin ang mga kasagutan dito sa mga tanong na ito ng ating mga kamaestro dyan. No? Once na mailabas na po once na maipublish na pala ang IRR o yung Implementing Rules and Regulations itong career progression. So abang-abang na po kayo sa channel natin. Once pong mai-publish po yon sa mga government website, agad-agad natin gagawa ng vlog, no, para mas maipaliwanag natin at mas maintindihan natin ano nga ba talaga ang mga kailangan ayusin para dito sa career progression, especially yung mga aspiring for Teacher 4, ayan, and sa Master Teacher 5 naman, ano po, sa mga Master Teachers. Okay? So dito ko na po tatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share, at syempre, subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, no, para ikaw yung unang makakapanood ng mga videos na ina-upload natin. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2